Ito mga sangkay, mainit pang balita mula sa international. Itong si Donald Trump, no? Sabi po sa balita, ininsulto daw po ang presidente ng Ukraine ngayon nga nasa digmaan, mga sangkay. So ano ba ang sinabi ni Donald Trump? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat, no? Pag-usapan po natin ito mga sangkay dahil nga po itong si Donald Trump. Kilala naman po natin. Itong si Donald Trump, no? Bagamat diplomat po itong taong to mga sangkay, pero talagang walang preno rin po ang bibig na ito. No? Pero hindi po siya yung tipong nagmumura mga sangkay, no? Ano siya? Maayos na kausap, talagang mabibigat lamang po ang sinasabi at matindi po mang real talk. At dito mga sangkay, ni real talk nga po ang presidente ng Ukraine, no? Na nasa digmaan ngayon, kalaban po ang Russia. At eto mga sangkay, pag-usapan po natin ano kayang sinabi ni Donald Trump, bakit na ininsulto. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel, no? Yung mga nanonood po dito sa YouTube na hindi pa rin po nakakapag-subscribe. Alam nyo na guys, i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel, makikita po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, wag nyo pong limutan na i-follow ang ating Facebook page. Alright, eto na nga mga sangkay. Ayon po dito sa balitang to, Donald Trump calls Zelensky the greatest salesman in history. Bakit kaya nasabi niya to mga sangkay? Ang naaalala ko lang, itong si Zelensky, mahilig po humingi ng tulong. Halimbawa, mga sangkay, lagi po niyang sasabihin sa Europe, tulungan niyo ako, wala na kaming gamit pandigma. Tulungan niyo ako, ganito na yung nangyayari sa amin. Lagi po siyang ganon. So, instead na makipag-areglo, mga sangkay, sa Russia, wala, mga sangkay. Digmaan po talagang nangyayari kasi ayaw po paawat eh. Ngayon, eto. Tingnan po natin ang balita. The greatest salesman in history. That's how Donald Trump has mocked the Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Trump Ayan po, the greatest salesman in history. says each time Zelensky comes to the US, he walks away with $50 to $60 billion. Oh, okay. Every time daw po na pumupunta itong si greatest salesman Putin, pag pumupunta daw po siyang Amerika, may bit-bit lagi ng pera. So, magaling daw po talaga magbenta ng kanyang ang siguro tinutukoy ni, dito, magaling mambola itong si, di ba yung mga salesmen? Yung mga salesmen, pag kumaharap po sila sa mga tao, mga sangkay, na gusto nilang bentahan ng kanilang product, talagang malulupit pag-explain yan. Kaya nga mga sangkay, marami pong umiiwas, di ba, sa mga mall. Pag nakita po nilang may nagbebenta ng kung anong produkto, bigla pong lumilis yung isang tao. Naranasan ko na rin yan, mga sangkay. Kasi talagang mahuhulog ka, mga sangkay, sa kanilang mga kamay. O parang ganito yung point out ni Donald Trump. Speaking at a rally in Ohio, the former US president advocated lending rather than giving money to Ukraine. Yan. Well, for me, in my own opinion naman, regarding dyan mga sangkay, kailangan din naman talaga ng Ukraine ang suporta ng US. Kasi unang-una, ang US po ang naglagay sa alanganin sa Ukraine. At dahil aanga-anga po ang presidente ng Ukraine, nadali po sila. Imagine niyo 10 years pala trinabaho. Di umano ayon po sa report, 10 years trinabaho daw po ng CIA. Okay? Para po mabuo ang plano na matrigger ang Russia papunta po sa digmaan. Yun po yung lumalabas na mga impormasyon. At ang naglabas po nun mga sangkay, kung hindi po ako nagkakamali, yung New York Times. So, US mismo. So, kumbaga, may karapatan si Zelensky humingi ng pera. Dahil ang dapat kalaban ng Russia, Amerika, pero sila po ang ginawang frontline. Sipin nyo, kawawa po talaga ang kalagayan ng Ukraine. Kaya nga lang, hindi ko alam kung alam po ito ni Donald Trump. Pero possible naman, alam ni Donald Trump. Kaya nga lang mga sangkay, kailangan niya magpabango sa maraming mga Amerikano dahil papunta na po sa eleksyon na naman.
Trump argued that providing loans to Ukraine will be a preferable approach compared to simply handing over checks. And you know what? We'll do things with Ukraine. We should loan them the money, not send them the money. So kung mayroon daw pong pwedeng gawin sa Ukraine, babaan po yung mga suporta o binibigay kasi alam niyo naghihirap po yung Amerika ngayon. Yun po yung totoo mga sangkay. Kilala naman po natin ang US na isa po sa top country sa buong mundo. But right now guys, dumadaos-dos po sila at nagkakaproblema nga po ang supreme currency. Walang iba kundi ang dolyar. Yung mother currency na dolyar ng US ay nagkakaproblema at maging sila mga sangkay, ang gobyerno nila, nanganganib na mag-shutdown sa mga susunod na buwan. So, instead na dali ng pera sa Ukraine, bakit hindi gamitin sa US pang suporta mga sangkay sa kanilang gobyerno, di ba? We should loan them the money so that if they make it, they're against tremendous odds. But if they make it, they pay us back. Loan them the money. Give it to them as a loan. Let them be a little bit like they have to be a little nice. Loan them the money. Don't just hand them a check for $60 billion. Grabe, no? Laki kasi din talaga ng binibigay sa Ukraine, eh. Ang tindi po. Kaya may punto rin po dito si Donald Trump. Kumbaga, kung ibabalance po natin, ang Ukraine, may may karapatan silang humingi. Kaya nga lang, ang opinion dito ni Donald Trump, iba naman. Kasi, hindi ko alam kung ano talaga si Donald Trump, kung nilalaro lang po niya ito. But I'm sure, siguro naman alam niya kung anong ginawa ng US sa Ukraine. Talagang kawawa po talagang kinahinatnan. Kaya nga lang, may kasalanan din po dito yung presidente ng Ukraine, itong si Zelensky. Kasi naniwala po siya sa mga trip nitong US until bigla na lamang po gumising sila isang araw. 2022 ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Nasa digmaan na po ang Ukraine. And the rest is history. And until now, nagmamatigas pa rin po ang presidente ng Ukraine. At alam po natin mga sangkay na hanggat wala pong pinapadalang mga sundalo ng NATO papunta po sa Ukraine, matatalo po talaga ang Ukraine at ang dami na pong nawalang buhay. Talagang mga sangkay, masakit man po aminin, pero yun po ang nakikita natin, no? Sila rin po ang nagpahamak sa sarili nila. Naniwala po sila sa mga Amerikano. 10 years trinabaho, mga sangkay, bago po yung digmaan until na-trigger po itong si Putin at tayo na. Bigla na lamang, kahit tayo nagulat, kinaumagaan mga sangkay, nandun na po yung Ukraine, nasa digmaan na. I tell you, Zelensky is one of the greatest salesmen in history. Pambira. Alam nyo kasi itong si Zelensky, madaling mabola eh. Madali po siyang mabola ng Europe, ng mga nasa NATO. Ang problema kasi dito mga sangkay, hindi rin pwede magpadala ang NATO ng mga sundalo doon. Kasi kung magpapadala sila, matadamay sila sa digmaan. At ayon nga po kay Putin, bibitawan na po niya yung mga nuclear. So yun po yung matinding babala. Kaya nag-iingat po talaga. Every time he comes to the country, he walks away with $50 or $60 billion. And Trump's comments come at a time when American lawmakers are yet to decide on giving a $60 billion aid package to Ukraine. Grabe, $60 billion. Ang tindi ng binibigay sa Ukraine ng US. Poland's Prime Minister urged the US House Speaker Mike Johnson to unblock the stalled aid program. Trump also told the Ohio rally that November's presidential election will be the most important date in Kailan ba yung election nila? November? Presidential election will be the most important date in U.S. history. Also told the Ohio rally that November's presidential election will be the most important date in U.S. history. Kasi this year na po ito mga sangkay, no? October or November. Yan po yung nila, climax ng halalan na ito. So may bago na naman po maging presidente. Pwedeng si Biden pa rin, pwedeng si Donald Trump. Pero ang lakas kasi ni Donald Trump kasi si Biden, ang dami pong mga iskandalo na nangyari. Sobrang tanda na kasi kaya hindi na po kayang ilidong kanilang bansa. Si Donald Trump, malakas, active, mag-isip. Talagang sa pagiging leadership. Sa pagiging leader. Kumbaga magmamatch ang kanyang leadership sa situation ngayon ng US. Kasi bagsak talaga ang Amerika. No? Kahit po ayaw man natin sabihin na hindi sila kaya nga lang, yun po yung nakikita, mga sangkay at binabalita. Bagsak ang US. So, ngayon, eto,
He called his campaign for the White House a turning point for the country. Ngayon, mga sangkay, ito po ang ang problema dito, pag nanalo po si Donald Trump, ano na ang Ukraine? Paano na yung Ukraine kapag nanalo si Donald Trump? Kasi si Donald Trump, ang goal niya po lagi is America first. Kasi ang gusto po niya lagi, mga sangkay, na mangyari, ayan, nakasuot nga po sa kanya, make America great again. Yan po yung niya. Yan po yung vision niya. No? So, paano na yung Ukraine? Kaya nga marami pong chance, mga sangkay, na magkakaayos po sila ng Russia. Binaliwala po yun ng Ukraine, ng presidente nila. Sayang. No? Well, ano po ang inyong opinion regarding dito, mga sangkay, sa sinabi ni Donald Trump? Nainiwala ba kayo na itong si Zelensky ay the greatest salesman in history? Just comment down below na, guys. Meron pa akong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, okay? Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. This is me, Sangkay Janjan. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.